Bagyong Goryo na inasahan nga natin na aabot pa sa typhoon category at bahagyarig mas bumaba yung kanyang trajectory, na magdadala naman ng mga ilang pag-ulan muna sa bahagi ng Visayas, bunsod na rin ng patuloy na hatak sa monsoon trough. Pero ang inasahang magiging panahon sa paglapit ni Goryo, hindi pa rin inaasahan na mararamdaman ito sa extreme Nodo Luzon hanggang bukas ng Miyerkules. Nasa ngayon, ang ilang bahagi pa rin ng Nodo Luzon, kabilang na ang Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon, patuloy na katamtaman ang panahon, maaraw at malinsangan, isolated lamang ng mga pag-ulan ang iiral. Pero nalalabi nga po sa may bandang Palawan at Visayas, makakaranas kayo ng mga kalatlat na mga ilang moderate to heavy rain showers, bunsod pa rin ng extension ng monsoon trough mula kay Goryo. Mindanao, katamtaman na rin ang panahon pero patuloy pa rin kayo makakaranas sa mga kalatlat na pag-ulan, kabilang na ang kanlurang bahagi at hilanggang bahagi ng Mindanao. At sa latest monthly seasonal cycle natin for month of July, nanatiling mas bumaba ang global temperature. So medyo good news ba ito? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 12, 2025. Ang oras sa ating bosom ay maga, alas 10:09 na ng umaga. Bagamat papalapit na si Goryo, pero patuloy pa rin ang magiging katamtaman at maalinsangan ng panahon natin sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kabilang na ang Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon area. At kasalukuyan pong nakakaranas ng mga kalatkat na pag-ulan ngayon ang Visayas, na kung saan naririyan na ang pwesto ng monsoon trough extension mula kay Goryo. Matapos ulanin nito ang Mindanao kahapon, at dahil sa mas lumalapit na nga po yung distansya ni Goryo sa extreme Northern Luzon, yung kanyang monsoon trough na ngayon ay unti-unti nang umaangat o pumupwesto na ito paitaas mula sa Visayas at hanggang sa umabot ito ng bandang Southern Luzon sa mga susunod pang mga araw, habang lumalapit dito sa may bandang Taiwan nga po. At dahil po dyan ay may mga pagkulog at pagkidat ngayon na nadetect mga more than 50 lightning strikes, pero sa ating real-time lightning strikes monitoring, as of 10:50 AM o 10:51 AM ay nasa 62 lightning strokes na po tayo, pero ang inner ay nasa 63 lightning strokes. So total po 76 lightning strokes kasama yung more than 100 minutes ago. At inner ay 60 lightning strokes, na kung saan ay ninuulan ngayon ang eastern part ng Visayas o southeastern part ng Luzon. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. Sa mga nagtatanong kung epekto ba yan ng bagyo, well, medyo, dahil yan ay extension nga po ng monsoon trough na nahahatak nitong si bagyong Goryo. Ayan, makikita naman sa satellite imagery kung paano niya minamanipula ang hanging habagat natin dito sa Timog Kanluran. At yung extension na ngayon ng monsoon trough ay tumatawid na ngayon dito sa may bandang Northern Mindanao or bahagi nga po ng Visayas. Kaya nakakaranas kayo dyan ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulot at pagkidlat. Hindi naman ganoon katindi yung cyclonic effect niyan. Parang lamang tayong nakakaranas lang ng mga isolated and scattered rain showers sa Kabisayaan ngayon. Kasalukuyan nga pong inuulan kayo dyan. Ingat na lamang kung sakaling magtuloy-tuloy po ang moderate to heavy rains, at expected din ang mga flash floods kahit papano. So medyo mag-iingat po tayo mga folks habang kayo ay inuulan dyan. Extension din na nakataas, kabilang na ang Palawan area ha. So take note yan sa mga kababayan natin sa may Palawan. Dahil kasalukuyang nakakaranas din kayo ng malawakang pag-ulan ngayon dyan dahil sa extension nga po ng monsoon trough. Pero makikita natin ang bandang Southern Luzon and the rest ng Northern Luzon hindi pa masyado nararamdaman ng epekto dahil yung position ng monsoon trough, kung titignan ninyo, ay pailalim, yung pa-southern quadrant po ang hatak nito sa ating habagat. Kaya malaki yung nagiging kurbada o yung kurba po ng monsoon trough na dito lamang sa may bandang Katimugan muna nararanasan. So yung paghatak nito sa monsoon trough o yung southwest monsoon nga po
medyo mas nararamdaman muna dyan sa may bandang Kabisayaan muna. Hindi pa masyado sa may bandang South Luzon hanggang North Luzon nga po. Siguro mga bandang bukas pa po natin mas mararamdaman yan or within 48-hour period po habang lumalapit nga po sa Taiwan o southeastern Taiwan na kung saan bahagya nga rin bumaba yung trajectory niya ngayong araw. Ito po yung sentro ni Goryeo. So yung mga pagkulog at pagkilat, yung concentration niya ay dito muna sa may bandang Eastern Visayas makikita at nararamdaman ngayon. So wala tayong naasahan na water vapor masyado, pero may mga ilang na accumulated na po sa may bandang Kanluran ng Bataan at ilang bahagi dyan sa may bandang Silangan ng bandang Aurora region po at bandang Camarines Norte. So asahan pa rin gaya kahapon ay magkakaroon pa rin tayong mga isolated rain showers kabilang na ang Metro Manila dahil sa maghapon kapag lumalamig ang temperatura, tumataas din ang water accumulation natin dito sa Central Luzon hanggang South Luzon nga po. At nakataas ang thunderstorm advisory sa buong Visayas mula Palawan, siyempre kasama na ang hanggang dyan sa may bandang Kanluran nga po ng Visayas area hanggang Eastern Visayas. Ayan, nakataas mula sa Batara sa Balabak hanggang Brooks Point na po yan, extension yan, at kabilang na ang bandang Cebu po, Leyte at Eastern Samar po, na which is mga more than 30 minutes ago po yan naka-advisory. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. Makikita po na medyo umaaraw pa rin dito sa amin sa Caloocan. So expected pa rin yan maghapon. Pero expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms kaya nga po nang naranasan namin sa Caloocan kahapon. Na bigla ang inulan kami nung kinagabihan na nga po mga folks. At mangyayari muli yan dahil gaya ng ating forecast mula kahapon ay hanggang ngayong araw ay patuloy tayong makakaranas ng mga partially cloudy na may mga pag-ulan na may 100% chance nga po. Hanggang bukas po yan ng Wednesday na magiging overcast and gloomy uli tayo, lalo na't mas malapit na nga po ang distansya ni Goryeo niyan bukas ng Miyerkules. Sa lowest ng temperatura na naitala na aking weather station kahapon, kanina madaling araw nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius kaninang 5:27 AM at kahapon mainit ang aming air temperature na pumalo ng 34.3 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:57 PM. Ibig sabihin lamang halos mag-50 degrees Celsius po ang aming heat index. To be exact, 49 degrees Celsius po ang naitala namin na heat index since kahapon. So kung titingnan natin yung magiging heat index forecast natin ay nasa 39.9 degrees Celsius na po ang kasalukuy namin na heat index as of 9:55 AM. So saktong-sakto lamang sa magiging forecast na 40 degrees Celsius daw ang magiging heat index forecast, which is eksakto din naman halos sa aking weather station recording. Napakagaling talaga ng ICMWF mag-calculate ng forecast dahil halos napakatugmang-tugma sa mga instrumentation reading. So masasabi talaga natin mas accurate itong European center na weather o meteorology center nila. At inasa natin mula 40 degrees Celsius, papalo pa ito na hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 na ng hapon dito sa amin sa Caloocan. Pero sa iba't ibang bahagi ng bansa, well, sa ngayon dahil sa medyo katamtaman pa ang panahon natin at medyo maaraw, sa Lawag, Ilocos Norte ay 37 degrees Celsius po, papalo pa yan hanggang 39 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon ang magiging heat index sa inyo. Pero sa Cagayan Valley, gaya ng Tuguegarao, 37 degrees Celsius po ang iyong heat index at papalo pa ito hanggang 43 degrees Celsius to 44 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So maalinsangan pa rin kayo dyan sa may bandang Tuguegarao. So hindi pa ganun mararamdaman yung presensya ni Goryeo dyan. At sa Santiago, Isabela, asahan na natin na mas grabe rin ang alinsangan dulot ng mataas na heat index. 38 degrees Celsius po ang kasalukuyan niya yung heat index, pero papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So maalinsangan pa rin tayo sa maghapon. Sa may bandang Dagupan naman ay 40 degrees Celsius po ang yung heat index at papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 o'clock ng tanghali. Sa Tarlac, Central Luzon naman, inaasahang heat index natin 39 degrees Celsius at papalo pa ng 43 degrees Celsius yan mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So patuloy pa rin tayo magiging malinsangan. At sa may bandang Batangas City naman, dito medyo mataas pa rin, 40 degrees Celsius po ang inyong heat index at papalo rin
sa hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali. So maalinsangan pa rin. Sa may bandang San Jose Occidental Mindoro naman, asahan din ang mataas na heat index, 37 degrees Celsius po at mapalo na hanggang 39 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon. At since medyo maulan po sa may bandang Puerto Princesa, alam na natin mababa ang heat index nila ngayon dahil kasalukuyan po silang nakakaranas ng malawakang kalat-kalat na pag-ulan. Sa Cebu naman, sa bandang Cebu City, Central Visayas, asahan mataas pa rin ang inyong heat index dyan. Pero dahil medyo overcast and gloomy na kayo dyan at mas nagiging maulan na po dyan, 38 degrees Celsius pa rin ang inyong heat index at papalo pa ito hanggang 40 degrees Celsius ng 11 o'clock. So, ibig sabihin lamang hindi ganun kataas pa ang water vapor sequence na tinatawiran dyan ng monsoon trap. Kaya mataas pa rin ang inyong heat index. So, wag pa rin baliwalain dahil medyo katamtaman pa rin ang panahon ninyo na may medyo pagsilip pa rin ng haring araw. Sa bandang Mindanao naman, medyo moderate na rin kayo dyan. Mas maaraw na rin. Pero asahan pa rin na may mga mauulap na yung papurin pa rin kayo dyan na pag-iral. Kaya medyo mababa ang inyong heat index na 33 degrees Celsius lamang. Pinakamataas na ang 36 degrees Celsius ninyo sa maghapon. So wala tayong masyadong komento. At sa bandang Zamboanga City ay nasahang mababa rin ang inyong heat index dahil kasalukuyan nga rin kayo nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula ngayon. Dahil sa extension ng monsoon trap na tumatawid na ngayon dito sa may bandang Visayas area. So wala tayong magiging komento mga folks. At saka papasok lamang ng thunderstorm advisory sa NCR ay nakataas. At least within 2 hours po ang persisting nito. Kasama na ang buong Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Rizal, Bulacan, Cavite hanggang Batangas. Kasama na ang Laguna. Gaya kahapon, expected ang mga afternoon rain showers pa rin ha. So magdala po ng payong mga folks. Pero sa ngayon, hanggang ngayong tanghali, asahan ang maalinsangan pa rin at maaraw na panahon sa maghapon pa rin. So mga bandang afternoon talaga na medyo magiging mas maulap na tayo sa Metro Manila. At expected na ang mga kalat-kalat na pag-ulan may kasamang localized thunderstorms gaya kahapon. Kung tatabi naman natin sa PX systems in past 24 hours, ang Surigao naman ang may pinakamataas na air temperature daw sa kanila ayon sa data feed ng OGMET. Ayan, nasa 34.8 degrees Celsius ang highest. So halos pangalawa lamang kami sa Caloocan na may 34.3 degrees Celsius. Sa lawes naman, sa Baguio ay 16.8 degrees Celsius. So halos stationary pa rin na pinakamababang air temperature sa kanila. At sa Inulan naman ay nasa Dipolog ang may pinakamataas na naging total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan, kahapon nasa 26.1 mm ang inabot na ulan namin kahapon po yan. So naka-total of 100.2 mm na total rainfall na kami for the month of August. So, mababa pa rin yan kumpara sa difference of 372.4 mm na kulang. Dahil ang August average rainfall namin ay nasa 472.6 mm. So, tingnan natin kung aabutin yan or malalagpasan ngayong month of August. So, at least kahapon ay inulan po kami. Mga kagabi nga po nagsimula ng matinding pag-ulan po. Nagkaroon kami ng at least heavy rain showers kahapon yan. Actually, mga bandang gabi na nga po yun. Sa ating outside humidity, mataas ang ating air concentration, 80%. So, kapag tumaas po ang ating air temperature, pumalo yan ng 33 degrees Celsius, asahan natin na malagkit-lagkit na naman ng malinsangan. So, hopefully, hindi yan pumalo at least kahit 32.5 degrees Celsius po ang ating outside air temperature ngayong maghapon para hindi tayo magiging doble ang ating alinsangan na may kasamang malagkit-lagkit na init o alinsangan nga po na mararamdaman sa maghapon. Thunderstormy po tayo, 1,007 hectopascals po instead dito since last hour. So asahan na may mga pagkulog at pagkidlat ang iiral ayon sa aking barometric reading. At nasa moderate ang ating air concentration na 54 index. So magmas po rin tayo dahil nasahan ang thermal inversion na umiiral. At sa ating high tide low tide status, pa-maximum high tide po tayo. So double check natin kung papalo pa rin ba sa 1.3 meters pataas. Well, pinakamataas po ay mga 0.5 meters po. Mamayang alauna pa po ito na pinakamataas na sea level. So hindi ganun katindi ang taas ng ating sea level. Mga mamayang bago mag 12 PM pa po ito aabot ng mga 1.2 meters po ang ating high tide. So ngayon yung high tide natin ay mga kalahati lamang
mga half meter lamang ang taas nito. So hindi ganun katindi ang lalim ng sea level. Sa almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM. Itinasang lulubog po ito mamayang 6:20 PM at ang ating waning gibos na po na 90% illuminated. However, mga mamayang gabi po meron o iiral na na perceived meteor showers. Mas maliwanag daw po ito. Kaya lang mukhang magiging maulap sa amin dito sa Caloocan. So medyo malabo namin makita to dahil pagdating sa gabi napakamaulap sa amin sa paligid. Pero sa mga lugar ninyo, kung alam ninyong mas maliwalas ang inyong himpapawid, lalo na sa mga high altitude, maganda pagkakataon po makita ang perceived meteor shower. Mga banda alas 4 po yan ng madaling araw bukas. Maganda po matatanaw yan. Bago magbukang liwayway bukas, matatanaw nyo po yan. Kasabay ng alignment ng Jupiter and Venus, saka yung moon, bukas din na madaling araw yan matatanaw. So magandang pagkakataon po yan na isabay po. Pero dito sa amin sa Metro Manila maulap kasi sa amin at very accumulated ang himpapawirin. Swerte na lamang siguro kung bukas na madaling araw maliwalas ang himpapawirin para maganda ang visual ng ating heavenly bodies at madaling matanaw po yung mga bituin. So, yung moonrise po natin ngayon, base sa almanac, ay magmo-moonrise po ito 5:41 AM at tinasang lulubog po ito mamayang 6:20 PM. At ang ating 90% illuminated na waning gibos, magmo-moonrise po ito mamayang gabi na po 8:28 PM. At bukas na po ng umaga ng 8:03 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at hanggang bukas ang Wednesday, ay partly cloudy ang maghapon natin ngayong araw, pero 100% chance na uulanin tayo. Gaya po kahapon na, so importante ang payong lalo na sa hapon, asahan ang afternoon rain showers pa rin. Bukas ng Wednesday, ng Miyerkules, ay cloud skies po tayo, so may mga asahan pa rin tayo mga localized thunderstorms magsapot po ng hapon, lalo na bandang hapon o bandang gabi pa rin. 87% ang chance naman ang uulanin bukas. Highest and lowest pressure expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest pressure expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. At sa local weather advisory, bagamat late na po ito, 3 AM pa po ito ni-report ni Pag-asa, pero dito makikita ay binanggit na ang sentro ni Typhoon Goryo. Tinaas nila sa Typhoon Goryo. Namataan nila sa layong 755 km east of Itbayat, Batanes. Ngayon ay nabandang around 600 plus na po ang layo nito ngayong umaga. So 755 km east of Itbayat, Batanes po ito, na may maximum sustain na 120 km per hour nga po malapit sa gitna at busong umaabot ng 150 km per hour. So ngayon ganun din ang maximum sustain niya, yung 1 minute average niya. Kung titingnan nyo po dito, 120 km per hour din ang kasalukuyan niya. Pumalo yan ng 130, kaya pumalo sa 120 km per hour yung kanyang 10 minute average kanina. Ngayon, medyo bumaba ng konti yung 1 minute average, kaya bumalik sa severe tropical storm category yung 10 minute average niya. Pero at least pasok yan sa typhoon category, ayon yan kay GMA at kay Pag-asa pa rin. Yan po. Yan po yung kasalukuyan niyang data, which is late na yan, 3 AM pa po yan, kaya iba na po yung measurement niyan ngayon. Pero at least, gaya ng ating report kahapon, pumalo yan sa typhoon category pa rin, which is binanggit nga po natin, hindi pa rin natin inaasahan nga o hindi natin niro-ruled out na aabot pa yan ng typhoon category, which is nangyari naman mula kaninang madaling araw. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang maaliwalas pa rin ang bahagi nito ng Nodo Luzon, kabilang na ang buong Cordillera at Meserve region, buong Ilocos region. So maaraw at malinsangan pa rin, halos sa mga isolated pa rin na mga pag-ulan ang medyo iiral sa maghapon sa buong bahagi ng Nodo Luzon hanggang Central Luzon, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng South Luzon. Bagamat sa may bandang dulo ng South Luzon, lalo na dito sa may bandang dulo nga po ng Sorsogon hanggang Catanduanes, unti-unti nang nagbabago o medyo nag-overcast at nagiging gloomy na rin ang paligid dyan. Pero sa ngayon ay maaraw at hot humid pa rin ang aasahan ninyo Pero sa loob ng 24 oras, magbabago na unti-unti ang inyong panahon dahil sa paglapit nga po ng monsoon trough nito na manggagaling sa Eastern Samar region. So mula sa bahagi nga po ng Calabarzon area kasama na ang Bicol region, sa ngayon ay medyo partly cloudy lamang ang iiral, pero maaraw at hot humid ang iiral, kabilang na ang Mindoro and the rest ng Marinduque, Romblon at Masbate. Pero pagsapit ng afternoon po na mamayang hapon, asahan po ang mga afternoon rain showers pa rin at mga localized thunderstorms
kapag bumababa na ng bahagya ang temperatura. Tataas na yung water moisture niyan at expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan. At mula rito sa may bandang Palawan nga po, asahan nga po ang mga moderate and heavy rain showers nga po ang iiral dahil nga po sa extension ng monsoon trap. At mula sa heavy rain potential nga po, kung titingnan natin, moderate to heavy rain showers ang umiiral sa ilang bahagi ng Puerto Princesa, Batarasa at Balabac at maging sa isla ng Kalayaan Islands. Ingat po sa mga kababayan natin na makakaranas po ng malawakang ulan dyan. At ganon din silang bahagi nga po ng silangan ng Eastern Samar, moderate to heavy rain showers po kayo dyan. Ingat sa mga posibleng pagbaha po dahil kanina pa po kayo nakakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan po. Mula Lawang, Dolores, pababa na ng Guian Eastern Samar, kasama na ang halos buong Leyte, Northern at Southern Leyte. Very gloomy rin kayo dyan mga moderate to some heavy rain showers. Ganon din silang bahagi ng Cebu at Bohol, bagamat at least dito partly o mostly cloudy lamang na may overcast ang inyong paligid. So expected ang mga isolated na mga mahihina at katamtamang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral, kabilang na ang buong Negros Region, mula Negros Oriental hanggang dyan sa may bandang Siquijor nga po, kasama na ang silangan o kanluran po ng Negros Occidental. So mula dyan sa may bandang Sipalay, pataas ng Kabangkalan, and the rest ng Canlaon, maulap ang inyong paligid at expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms ang iiral patawid na ng bandang Iloilo. At sa bandang Panay naman, bagamat nagmo-moderate ang ilang bahagi sa Capiz at Taclan, expected pa rin ang mga isolated rain showers sa maghapon na may pagkulag at pagkilat. Lalo na dito sa bandang dulong kanluran nga po ng Tobias Pornier, Anii at Barbasa. Yan. Kabilang na ang ilang bahagi sa bandang kanluran pa rin ng Libertad at sa Baste o Pandan ay asahan pa rin ang maulap na himpapurin at expected ang afternoon rain showers. Sa ngayon, medyo may pagsikat pa rin ng araw sa inyo dyan sa boundary ng hilagang bahagi po ng Panay Island po. So, yun po. At mula sa bandang Northern Mindanao naman, asahan din ang mga maulap na himpapurin at kalat-kalat ang mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa isla ng Dinagat at Siargao Island and the rest ng Surigao City. Mula sa baba ng Surigao del Norte ay magiging maulan din kayo dyan, maulap, kabilang na ilang bahagi ng Tandag, Marhilahatag at sa dulo nga po ng hinatuan ng Surigao del Sur nga po. And the rest ng bandang Northern Mindanao, magiging partly cloudy to mostly cloudy kayo dyan, mula Agusan del Norte, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, hanggang dyan sa hilagang bahagi ng Osamis at Misamis Occidental, magiging partly cloudy. So expected po ang mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na sa hapon sa gabi o madaling araw. Bagamat hindi masyado concentrated po ang mga mauulap dyan, hindi kagaya sa may bandang Zamboanga Peninsula na mas maulap kayo dyan at nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Bunsod din ng extension pa rin ng monsoon trap dyan, lalo na sa Zamboanga del Norte na may mga maulap at mga kalat-kalat na ilang moderate at light rain showers. Magiging maulan din sa isla ng Basilan at Holo-Solo, so take note at magdalan po ng payong. Pero mula sa sentral ng Mindanao hanggang sa katimugang bahagi, bagamat medyo katamtaman kayo, asahan pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms itong maghapon. Kabilang na ang buong Sorsogon area or bandang Barm, magiging maulap at katamtaman, pero maya-maya asahan pa rin ang mga localized thunderstorms. Mataas ang forecast sa inyo dahil sa extension pa rin ng Sepestrap dyan na umiiral sa Davao Region. So, buong bahagi ng Davao Region, kabilang na ang Davao del Norte na medyo moderate pa rin ang panahon ninyo. May partly cloudy dito sa mostly cloudy. So, asahan pa rin ang mga isolated and scattered rain showers sa maghapon, lalo na sa gabi o madaling araw pa rin. Magiging mas maulan nga lang ang most of eastern part ng Mindanao. Mula dito sa may bandang hinatuon nga po na binanggit natin sa Surigao del Sur, Bislig, pababa na yan ang bandang Manganga, Caraga at yan sa dulong-dulo na nga po ng Mati hanggang sakop ng Governor Generoso na magiging mas maulap ang inyong paligid. Expected pa rin ang mga localized thunderstorms. So, mas gloomy ngayon ang ilang bahagi ng Visayas area at kalurang bahagi nga po ng Palawan dahil nga po sa extension ng monsoon trap na medyo kasamang nahahatak nitong si Typhoon Goryo na papalapit na ngayon dito sa may bandang southeastern part ng Taiwan nga po na bahagyang bumaba po yung trajectory. Samantalang mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector para sa status ng bagyong Goryo nga po. At makikita natin, umabot pa siya sa typhoon category mula kaninang madaling araw. Pero nanatiling nasa 560 km pa rin
ang pinaka-largest gale diameter nitong si Goryeo. Ibig sabihin, napaka-compact pa rin o halos maliit pa rin yung diametro nitong si Goryeo. Makikita nyo po sa satellite imagery na hindi ganon kalawakan yung kanyang circulation, bagamat napakalakas ng kanyang pinaka-gale wind sa pinakamalapit sa gitna po niya. Kaya umaabot pa rin siya sa mas malalakas na wind category na pumalo nga po ng typhoon category. Pero as of 11 o'clock AM nga po, yan, ay ang kanyang maximum sustained wind na ngayon niya in 1 minute average, eksakto 120 km per hour at 155 o 156 km per hour naman ang kanyang bugso ng hangin. Which is kapareho yan ngayon sa huling report ni Pag-asa kaninang umaga na category 1 typhoon nga po. Pero ngayong umaga ay as of 11 o'clock nga po, bahagyang humina yung 1 minute average ito, supposed to be 130 km per hour po ito. Mula kaninang madaling araw kaya pumalo sa 120 km per hour yung 10 minute average ito. At dahil sa bahagyang humina rin ang kanyang 10 minute average sa 106 km per hour po. So bumalik siya sa pagiging severe tropical storm category na which is nireport natin kahapon na hindi naman ganon magtatagal yung pagiging typhoon category niya dahil napaka-compact po niyang kanyang circulation at nagpapang-agaw pa rin yung vertical wind shear sa kanya. At dahil sa hindi makakapag-sustain siya masyado sa may bandang extreme northeastern Luzon, kaya pansamantala lang o medyo saglitan lang siya magiging typhoon category at babalik din siya sa pagiging severe tropical storm, which is ito nga po, nasa 106 km per hour na ngayon ang kanyang 10 minute average, bugsong umaabot ng 138 km per hour. Kumikilos na ito ngayon pa west-northwestward, mula kagabi nga po, west-northwestward na po ang nagiging kilos nito, na mabilis pa rin ang pagkilos, 21 km per hour. May nagtanong po kung gaano ba natin masasabi kung mabagal ang kilos ng bagyo. Tandaan po natin, oras na nasa 10 km per hour lamang ang maximum movement ng bagyo ay doon natin masasabi na mabagal ito or below. Pero pagka umaabot na yun ng 15 km pataas, ay masasabi na natin mabilis na ang nagiging kilos ng isang bagyo. Pagka bumibilis po ang kilos ng bagyo, syempre P6 po yan, umiikli rin ang oras niya. Ibig sabihin, umiikli ang oras na tatagal siya sa isang lokasyon. Mga after 1 hour na lamang, malaki na kaagad ang nailalakad niya. Yung distansya niya, malaki na kaagad ang naitatawid niya. Ganun po ang nangyayari. Kapag mabagal yung movement kasi niya, natapos ng isang oras, halos 1 kilometro lamang ang naihakbang ng isang bagyo po. Ganun po yun kabagal. So, yun po ang mas madaling o pinaka-layman term po niyan mga folks. Samantala ay merong bagong invest na low pressure area, bagamat napakalayo nito sa bansa. Ayan, no? Halos subtropical cyclone ang location nito. So, hindi ito banta sa bansa at halos pahilagang kanluran ng kilos nito. So, hindi natin masyado concern si 99W po. So, kapag may bagong uling low pressure area o invest na mabubuo, pabalik na naman tayo sa panibagong 90W na naman kapag may susunod na low pressure area tayong babantayan na. At itong si Bagyong Goryeo nga po, or typhoon or severe tropical storm na si Goryeo, ay papalapit nito sa may bandang timog silangan ng southeastern Taiwan. Yung mga kababayan po nating OFW sa Taiwan, medyo ready na po kayo dahil kayo po ang unang makakaranas ng first landfall contact nitong si Goryeo. At base na rin sa ating tropical cyclone track combination nga po mula sa ensemble natin ng tatlong weather agencies ni Pag-asa, Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center, mas close po ang forecast track ni Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. Ayun, ito yung track ni Pag-asa at ito naman ang track ng Joint Typhoon Weather Center. So makikita nyo dito mga folks ay halos dikit po ang forecast track ni Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. At makikita rin natin yung actual o real time natin na position o location nitong si Bagyong Goryeo. Well, kung susukatin pala natin yung distansya niya mula sa Itbayat, Batanes, as of 11 o'clock, nasa layo itong 586 km east ng Itbayat, Batanes na. So, mas lumalapit na po siya dito sa may bandang extreme northern Luzon na, mula sa mahigit sa 600 km ang layo. So, makapapansin natin, mabilis po yung pagkilos niya. At makikita natin, kumikilos pa ito pa west-northwestward
at halos napakalapit na niya sa may bandang Batanes group of islands na. So makikita natin dito mga folks, sa maghapon po hanggang mamayang gabi ay nandito na yan sa may bandang hilagang silangan po ng Itbay at Batanes. Mga mamayang gabi po yan, pero pagsapit kinabukasan nga po ng umaga ay nandito na yan sa hilagang dulo na po ng Itbay at Batanes. Itong si Goryeo. Yan, mga 8 o'clock po bukas po ng umaga. Kay Pag-asa naman 8 o'clock din. So tugmang-tugma po sila ni Joint Typhoon Weather Center, yung kanilang forecast track. At inasa natin sa maghapon, kung hindi man mga afternoon po ito or bago maggabi po siguro, approximate, maglalandfall daw ito sa may bandang Taitung, Southeast Taiwan. Airport pa ata ang ilalandfall nito sa may Taidong Airport. Ayan may airport kasi dyan Taitung Airport. So mukhang dyan po tatama ang sentro nitong si Bagyong Goryeo. Mga bukas siguro yan ng bandang umaga siguro or hapon. Approximate. Yan, dyan. Maglalandfall po yan dyan. Bukas po yan. At inasang e-exit na ng Philippine Area of Responsibility siguro bago maggabi or bandang hapon po yan. Mga siguro mga nitong bukas po yan ng umaga, then mga bandang siguro tanghali. Babaybay nito ang buong Southern Taiwan. At siguro bago mag alas 8 siguro ng gabi, approximate po yan, mga bandang hapon o gabi ay e-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility alongside ng coastlines ng bandang Jiangsun, Western Taiwan o Southwestern Taiwan. So expected po yan mga bandang hapon po siguro o bago mag alas 8 ng gabi, e-exit ito bukas ng Philippine Area of Responsibility po yan. So yan po, mga Wednesday pa rin po yan ng hapon o gabi. At dahil po dyan, inaasahan na natin yung monsoon trap nito, magpapaulan na yan sa may bandang Southern Luzon hanggang bandang Central Luzon at Northern part ng Luzon. So dito, medyo makakaranas tayo ng mga kalat-kalat ulan po. Mga bandang bukas pa po siguro. Yan. Depende po, within 48 hours naman po yung expected natin na uulanin na ang bandang Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila hanggang Northern Luzon po yan. Within 48 hour period po yan para masiguro po tayo. Dahil mula ngayong araw hanggang bukas po ay magdedepende na yung galaw nito sa ating monsoon trap na nahahataki nitong si Goryeo nga po. Nakasalukuyang nasa may bandang Visayas pa po ito. So siguro sa maghapon, aabutin na niyan ang Southern Luzon at unti-unti na pong magiging maulan ang parte na ng Southern Luzon. So siguro sa buong maghapon siguro nito o bago maghating gabi, unti-unti aabot na yan ang bandang Southern Luzon at maaaring maramdaman na natin sa Metro Manila ang mga kalat-kalat na mapag-ulan. Bunsod nga po na extension ng monsoon trap. At habang lumalapit na rin po itong si Goryeo dito sa may bandang extreme Northern Luzon or southeastern part nga po ng Taiwan. At mula sa ensemble tracks ng mga ito ay mas mataas ng bahagya ang forecast track ng Japan Meteorological Agency. Na ayon dito ay tutumbukin pa rin ito ang bandang hilagang parte ng Taipei, Taiwan. Either nga po mga bandang bukas nga po yan ng bandang hapon o tanghali. Depende po yan. O approximate ahead of time. So malayo po yung forecast track ng data feed ng GMA kumpara kay Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center na mas closest po silang dalawa. So yung taas na accuracy ay masusunod po kay Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center kumpara sa forecast track data feed ng Japan Meteorological Agency po. Na ayon dito, ayan malayo yung forecast track niya kumpara dito sa dalawa kay Pag-asa at kay Joint Typhoon Weather Center. So, yun po ang maliwanag dyan mga folks. So, expected po, mga bukas sigurado ay magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1, itong si Pag-asa siguro, or number 2. Depende sa distansya na po nitong si Goryeo. Or depende rin sa maximum sustained wind niya, kung hihina ito or mas lalakas pa, or manatiling nasa Severe Tropical Storm category ito. Yan. Nasa ngayon kasi, nasa typhoon category pa rin yung 1 minute average na maximum sustained wind nito. Ayan 120 km per hour po. Yan. Pero yung range niya hindi pa rin nagpapang-abot. Yung estimation tropical cyclone wind signal range natin, dahil nga po maliit lamang ang diameter nitong si Goryeo. Kaya makikita niyo mga folks, hindi siya nagpapang-abot. Kung titingnan natin yung pinaka-cone of uncertainty o range nitong si Goryeo,
Yan, makikita natin maliit lamang o compact lamang yung kanyang pinaka-inner circulation o yung gale force wind niya na around 64 knots. Makikita natin ang extreme northern Luzon ba ng dulo lamang na Itbit Batanes aabutan. So, posibleng magtaas pa rin ng tropical cyclone wind signal number 1 o 2 dito sa bandang Batanes, Group of Island. Siguro, tropical cyclone wind signal number 1, maaring itaas pa rin base dito sa aking estimation range. Yan, maaaring abutin pa rin ang TCWS number 1 ang bandang Calayan Island o Babuyan Island. So, depende na lamang kay Pag-asa kung idadamay niya ang dulong bahagi nga po ng Cagayan, ng Claveria, Cagayan hanggang Santa Ana, Cagayan. Depende na kay Pag-asa kung idadamay nila yan sa pasok sa tropical cyclone wind signal number 1. So, expected po mga bukas pa, mas mararamdaman ng mga taga Northern Luzon ang medyo kalat-kalat na pag-ulan. Hindi naman ganoon katindi ang cyclonic na magiging epekto ng mga taga Northern Luzon. So, yun po ang medyo good news po. Dahil maliit lamang ang sirkulasyon ni Goryeo. So, mapapansin po natin mga folks, bahagya nga pong bumaba yung trajectory niya at gaya nga po lagi natin sinasabi na pinipilit na mga bashers natin na absolute na daw yung forecast track nito. Makikita naman natin kahapon, nandito yun sa taas. Ngayon, bumaba na naman siya. So, ibig sabihin lamang, malinaw lamang mga folks, wala pong absolute sa forecast tracking po ng anumang weather patterns po. Nagbabago-bago pa rin talaga yan habang malayo pa, lalo na ang lokasyon ng isang bagyo. Hindi po talaga maintained na absolute po ang forecast ng isang bagyo po. So, kahit i-research po ninyo yan, ay walang absolute sa forecasting ng bagyo. At makita nga po natin, bahagya na naman bumaba. At mula kay Japan Meteorological Agency, makikita natin ay dito lamang sa bandang hilagan ng Taiwan ito tutumbok. Pero kay Pag-asa, kung sisilipin po natin, malinaw naman po, nakapareho niya ng Joint Typhoon Weather Center na mababa rin ang trajectory ni Goryeo. Yan po yung ating data. Kahit tingnan nyo sa website ni Pag-asa, ganyan din ang lalabas ng kanilang forecast track po. Ibig sabihin, hindi talaga siya absolute. At makikita po yung cone of uncertainty habang lumalapit ang bagyo, lumiliit na ang range ng cone o probability o uncertainty. Ibig sabihin, yung pagiging accuracy niya na maliit na lamang na ito ay tataas o bababa ng kanyang trajectory ay mas kumikipot na. Yan. Ibig sabihin, yung accuracy niya sa isang point na tatamaan ay magiging mas accurate na. Ganun pong ibig sabihin niyan habang lumalapit. At mula sa pinaka-forecast ensemble din natin, makikita din natin ay mas kumikipot na rin yung range. Ibig sabihin, yung error ng ensemble ay maliliitan na lamang din po. Ibig sabihin, halos dito na talaga yan maglalaro sa paligid na yan ng bandang eastern or southeastern ng Taiwan ito dadaan. Yan, yung range na yan, maliit na lamang po, makikita niyo. So, kung tumaas man yan ng konti, eastern Taiwan pa rin siya tatama. Kung bababa man siya ng konti, southern Taiwan pa rin siya lalandfall. So, walang ligtas. Maglalandfall talaga siya sa Taiwan area. Lalo na dito sa may bandang Taidong. Yan, yung Taitung o Taitong area. Na kung saan may airport daw po dyan. So, malinaw po yan ha. Maging sa pinaka-ensemble forecast niya na ganyan din ang tutumbukin ng bagyo. So, medyo malayo. Ang forecast error naman, kung pagbabasa natin kay Japan Meteorological Agency, napakalawak ng kanyang cone of uncertainty. So, dito is malawak ang kanyang error computation. Kaya siguro, ang computation niya is nandito pa rin sa may bandang hilagang Taiwan pa rin ito tutumbok ayon sa pinaka-forecast error ng data feed ng Japan Meteorological Agency. Kaya ito ang lumalabas sa kanya na nasa bandang northern Taiwan pa rin daw ito tutumbok. Well, kung titingnan natin yung actual satellite imagery ng bagyo, ay ang pinaka mas accurate na magiging forecast track niya ay kagaya ng Joint Typhoon Weather Center pa rin at kay Pag-asa, which is iyon po ang nakikita natin sa pinaka-satellite imagery. Kaya lang kasi yung pinaka-center ay ng bagyo malawak din, kaya yun ang nagiging approximation din ng Japan Meteorological Agency, kaya ganyan na lamang ang lumalabas sa forecast niya. Malayo kay Joint Typhoon Weather Center at kay Pag-asa. Pero ano man ang magiging forecast track niyan, malinaw lamang Taiwan talaga ang tutumbukin ni Goryeo. Yun lamang ang pinaka final conclusion natin dyan. Taiwan pa rin ang unang tatamaan talaga ni Goryeo. Bago siya umexit bukas po ng bandang hapon siguro or bago mag 8 o'clock ng gabi, e-exit na yan ng Philippine Area of Responsibility. And then
babagtasin naman niya ang bandang southeastern ng China naman sa Guangzhou. Yan. So, raragasain ng bagyo ang China matapos ang insidente daw na nagkaroon ng salpukan daw ng PLA at yung China Coast Guard daw. Kahapon ata yun. Nagkaroon daw ng salpukan nagkaroon ng supply mission daw dito sa may bandang Baho de Masinloc ang ating Philippine Navy. Hinahabol daw siguro sila nung PLA at nung China Coast Guard, and then sa kasamaang palad ay yung dalawang barkong yun ng China ang nagsalpukan o nagbungguan. So hopefully wala pong namatay o nasaktan ng matindi sa personnel ng China. Sana medyo maging mahinahon naman sana sila sa pupurso, paghahabol sa ating mga Coast Guard na nagsusupply lang naman ng sa ating mga mangingisda dyan sa paligid ng Baho ni Masinloc. So, yun lang po ang huli nating balita. At susunod na babagtasin naman ang bandang southeastern ng China. So, sa mga kababayan natin, kung may mga Pilipino po tayo na nandyan sa may bandang Guangzhou o Jiangsu sa China, eastern o southeastern China, ay mag-ready-ready na rin po kayo. Dahil mga bandang Miyerkules po o bukas po kinabukasan niya ng Huwebes ng madaling araw, ay mararamdaman na ninyo ang sungit ng panahon na dala ni Bagyong Goryo. So, yun po ang pinaka-analysis natin. Ito po yung pinaka-actual floating satellite ni Podul or Bagyong Goryo po. Napakaliit lamang ng kanyang circulation, very compact lamang. Nasa 560 km lamang yung diameter niya. So, maliit. Kaya hindi ganoon natin masasabi na malaki ang magiging epekto niyan sa extreme node Luzon, yung magiging cyclonic effect niya. Siguro yung dala lamang at mahahatak lamang na habagat sa node Luzon na magdadala lamang ng ilang pag-ulan. At yung C99W naman na malayo naman sobra sa atin sa bansa, so hindi ito threat, pero nakikitaan natin dito na medyo meron na siyang upward low convection dito. You know? Pero halos subtropical cyclone na po siya. So, base dito ay nagkaroon nga po siya ng forecast na aabot ng Category 1 typhoon. Ayon dito, ayan o. So, pumalo siya ng typhoon category din. Then, after mga 12 hours din, ay humina din kagad ito at naging severe tropical storm uli. Which is, yun nga po ang nangyari kanina. Yan. Humina din siya ng bahagya at bumaba sa pagiging severe tropical storm. At ngayon, bumalik na naman siya sa 135 kilometers. Ayun o. Mabilis magbago po yung intensity niya. Pabago-bago po. Pasok na naman sa typhoon category yung 10-minute average. So, malinaw lamang na until now, typhoon category pa rin itong si Goryo pa rin. Yan. Naglalaro lamang yung kanyang wind velocity po mga folks. At ganoon din na lumalabas dito sa pinaka-tropical cyclone intensity forecast natin para kay Goryo. Ngayon, base naman sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa status kung meron pa bang posibleng kasunod kay 99W. Bagamat itong si 99W, sobrang layo naman kasi nito. Well, base dito sa ating Pacific Basin natin ay wala naman tayong namamataan na bago, pero merong another na horizontal anomaly dito sa may bandang kanluran ng Northern Mariana Islands, pero napaka-disorganized. Yun. Meron din dito, ito malamang ito'y si 99W, malamang ito. Yan. Sobrang layo. So, wala tayong inaasahan na may kasunod kay Goryo na anumang low pressure area sa ngayon. At mula sa Global Spectral Model, after kay Goryo, pag-exit niya, bandang bukas po yan ng bago maggabi siguro o hapon, ay so far, yung binabantay natin dito sa may bandang kanluran ng bansa, medyo mayroong bagong circulation nga po. So, base dito sa Global Spectral Model, sa may bandang Eastern Vietnam, mukhang mayroon nga pong panibagong low pressure. Kapag nagkaroon po dyan, aasahan, magkakaroon tayo ng medyo mataas na water vapor saturated na habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi po ng bansa. So, malamang ay magsisimula ngayong araw siguro. So, makikitaan po natin dito base na rin sa Global Spectral Model. Ayan nga po. Pero August 17 na nga po ito. So, mga next week na ito makikitaan. Ayan o. Mga August 15 to 17, medyo merong shallow circulation done. So, nai-report na natin kahapon na uncertain kung magiging invest ito sa ngayon. Yung mean sea level pressure niya, makikita po natin ay hindi masyado halata dito sa may bandang silangan ng Southern Luzon. Pero sa may bandang Eastern Vietnam, medyo mayroong circulation dito mabubuo nga po by August 17. Yan, mukhang makakaroon ng low pressure area dyan. Pero
labas naman ito sa teritoryo natin sa bansa. Sa tropical cyclone strike probability, gaya ng ating sinabi nga po kahapon, ay tumataas sa at least 5 to 10% na magkakaroon tayo ng tropical cyclone strike probability. Kung hindi man low pressure area ito, mga pag-ulan po ito na dala ng surface trap or ng monsoon trap. Kasama ang Metro Manila, Southern Luzon, kalunang bahagi ng Palawan at Eastern Visayas. Damay din ang eastern part ng Mindanao. So medyo magkakaroon tayo ng mga pag-ulan po dito by August 14 nga po yan. So nitong Thursday and Friday uli. Yan. By August 15 naman, yan, tingnan po natin kung August 15 kung magkakaroon ng moderate development. Ayan, nakikita natin umabot sa 30%. Meron dito rin sa may bandang kanluran ng bansa natin. Malamang ito ay panibagong low pressure area pero nasa labas ito ng PAR. So magbubunsod po yan ng mga pag-ulan mga bandang Huwebes nga po o Biyernes dito sa atin sa bansa. Maapektuhan tayo ng mga kalatang pag-ulan ang buong bahagi ng Santa Luzon hanggang dyan sa may bandang Benguet at Aurora or bandang Isabela area. The rest ng Southern Luzon kasama na ang Mimaropa at bandang Visayas na rin. 5 to 10% po maapektuhan. So mga Huwebes o Biyernes this week, mukhang magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-karta pag-ulan kasama ang Metro Manila. So kung mangyari man yan, kung hindi man sakaling maging low pressure area itong nasa silangang bahagi ng Southeastern Luzon, yung trough lamang nito maaaring magdadala po ng mga ilang moderate to some heavy rain showers na magpapaulan sa buong Metro Manila, Central Luzon hanggang Southern Luzon na nga po yan. So medyo ready po tayo pa rin pagdating po ng Huwebes o Biyernes po. Base na rin sa Tropical Cyclone Genesis activity. Yan. So abang-abang na lamang at mula sa computer generated naman ng iba't ibang mga weather agencies kay GFS, makikita nga po natin dito ay nagkaroon ng low pressure area at kasabay ng isang low pressure area sa silangan bahagi ng Southern Luzon. Ayun, nagkaroon ng low pressure area. Kaso makikita sa may bandang silangan ng Luzon, medyo shallow siya. Pero sa may bandang kaluran ng Luzon, ito, low pressure talaga ito. So maaaring itaas siya ni Pag-asa as low pressure area o ni Japan Meteorological Agency. Depende po sa magiging current forecast niya bago mag-test day. So malinaw po yun mga folks na mayroon tayong positive na magkakaroon ng low pressure area. Kung magkaroon man, kahit shallow man lang, asahan pa rin na magiging maulan ang kalurang bahagi ng Lolo Luzon hanggang Southern Luzon po yan. Sa SMWF naman, kung titingnan natin, ay walang nakikitaan. Pagka-exit nitong si Goryeo bukas, yung habagat lamang ang nakikita natin na magpapaulan sa may bandang Palawan at kalurang bahagi ng Luzon. So wala namang low pressure area nakikitaan dito kay SMWF. At kay NABGEM naman, medyo may shallow din na low pressure area na iiral, nakapareho kay GFS. Ayan nga po. By coming August 16 nga po ito. So mga Sabado daw ito o Biyernes o Sabado. Base na rin kay NABGEM. So titingnan po natin dahil lumalabas din sa forecast ng Japan Meteorological Agency sa Global Spectrum Model, may nakikitaan nga po sa may bandang kaluran nga po ng bansa natin. This coming Thursday o Friday nga po. So tingnan natin until Saturday na kapag nagkaroon tayo ng mga pag-ulan na kasama ang Southern Luzon at Metro Manila, ibig sabihin merong developing trough dito sa may bandang silangan ng Southern Luzon or kanluran naman ng bandang Palawan which is madedevelop malapit sa Eastern Vietnam. So yun po malinaw yan yung forecast natin which is naipaliwanag na natin yan kahapon na may posibleng nga pong bagong low pressure area na madedevelop alinman sa silangan ng bansa o kanluran ng bansa. Tingnan natin starting Thursday until Saturday this week. Samantala sa monthly seasonal cycle natin for the month of July, makita natin natiling mas bumaba pa rin yung pinaka-global temperature mula sa 2.61 degrees Celsius, bumaba ito sa 2.45 degrees Celsius. So masasabi natin medyo good news pa rin dahil mula January ay malaki ang kahit papano bumababa po yung global temperature natin. So ibig sabihin yung init sa mundo bahagya pong bumababa yung temperatura niya. Slowly lang lamang o slight lamang na pagbaba nito. So masasabi natin medyo good news po ito mga folks. Sana tuloy-tuloy po yan para bumalik tayo sa pinaka-below warning limit ng Paris Agreement na 1.5. Sana man lang bumaba pa yan at least 1.2 or 0.9 degrees Celsius na lamang sana.
Sa Asia, sa Japan Meteorological Agency, wala pang latest output for the month of July. So, update na lang natin yan sa Facebook page pag nagkaroon na po ng latest update. Sa ngayon, ay malinaw na nung last July ay 2.45 degrees Celsius ang pinaka highest temperature na na-record. So, mas mababa yan sa nakalipas na 2 taon na 2.61 degrees Celsius at isa pang 2.61 degrees Celsius pala nung last year. Yan, last year 2.61, ngayong taon 2.45 degrees Celsius na lamang. So malaki po ang ibinawas. So medyo good news po yan, sana tuloy-tuloy po na bumababa yung ating global temperature para naman hindi tayo magkaroon ng mataas na boiling point sa loob ng 8 taon po. Yan, yun po yung pinaka-latest forecast natin at diretso agad tayo sa ulat lindol. Well, medyo noisy uli ang aking seismograph pero so far wala tayong na-detect na medyo latest na malalakasang pagyanig. Unlike kahapon na nagkaroon tayo ng mga magnitude 4 plus o halos magnitude 5.0. Mula sa data feed ni PBox mula kaninang madaling araw, wala namang so far tayong nakikitaan na kahit isang magnitude 4.0 dito, pero marami-rami na kagad ang mga minor earthquakes. So diretso agad tayo sa pinaka-total earthquake ng historical natin for the month of August. Kung ilan ang total earthquake na natin, kung more than 500 total earthquakes na po ba tayo. Yan. For the month of August, nasa total of 384 earthquakes na po tayo. 374 dito sa magnitude 2.0 pataas, siyam sa magnitude 4.0 at isang magnitude 5.0. So, wala pa sa 500 ang total earthquakes natin, pero nadadagdagan ang mga pagyinig dito sa may bandang southeastern part ng Visayas at eastern Mindanao. So, medyo mas mag-iingat pa rin tayo dahil nakapagtala na po kayo dyan ng isang magnitude 5.3 sa may bandang Governor Generoso noong August 9 po. Sa may bandang Hilagang Bagay naman wala pa namang naitala na kahit isang magnitude 5. So medyo alisto po tayo dyan sa may bandang Kamindanawan po na medyo marami pa rin ang cluster ng pagyayanig. So wala pa rin tayo masyado makukomento dahil wala pa sa 500 o mahigit ang total earthquake natin for the month of August. At narito naman natin 3-day ito the weather forecast para sa araw ng Martes, August 12, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 12, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghaling tapat na
Sa ating report, since kaninang umaga ay magiging maaraw lamang tayo at moderate ang ating panahon. So asahan pa rin ang isolated rain showers pagdating po mamayang hapon po ha. So importante ang payong para sa magiging maulan or kung magiging matinding sikat naman ng araw. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.